mga sarili. Ngayon ay bago kayo umupo ay atin muna isaayos ang ating mga upuan at pulutin ang mga basurang nakakalat sa ilalim ng ating upuan. Mabuti. Ngayon ay maayos na ba ang lahat? Nakakain ba? Nakapang-almusal ba ang lahat? Mabuti naman. Next lang sana malaman kung may lumiban ba sa klase ngayon? Meron ba? Wala. Mabuti. Ngayon ay bago tayo magsisimula ay ating munang tatalakayin ang mga tuntunin sa ating klase. Unang-una ay umupo na maayos. Pangalawa naman ay tumahimik. Pangatlo ay makinig sa guro. Pang-apat ay magsasalita lamang kung may katanungan o may pinagtatanong ang guro. At ang panglima ay itaas ang kamay sa gustong magtanong. Klaro? Malinaw ba? Malinaw. Ngayon ay ang bagong aralin natin ngayon ay pinamagatang ang mga pangunay na ginagamit sa sati at bunga sa mga pangyayari. Kaya ay ating munang babasahin kung ano ang layunin ng aralin ito. Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay nasahang. Unang-una, nagpapahalaman ang paggamit ng kaugnay sa pamamagitan ng pagpapahayag ng sani at bunga. Pangalawa, nakakakilala ng mga akot na paugnay sa pagbibigay ng sani at bunga sa mga pangyayari. At ang pangatlo naman ay nakasusulat ng makatulungang pangungusap gamit ang mga gustong paugnay na akot sa pagbibigay ng sani at bunga sa mga pangyayari. Klaro? Klaro! Bago tayo magsimula sa tatalakayan natin ngayon, ay may inihanda akong pangpasiglang gawain. Ang gawain ito ay pinamagatan ko, idikit mo ako. Napapansin niyo ba ang mga nakapiskil sa aming bisara ngayon? Di ba may dalawang kartolina at ang bawat numero ay may mga pangungusap. Ngunit ang mga pangungusap na ito ay may kulang. Ngayon ay ihati ko ang klase sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at ito naman ang pangalawang pangkat. Ang bawat pangkat ay bibigyan ko ng sobre. Ang sobre nito ay nakapaloob dito ang mga salitang uugnay o kukumpleto sa mga pangungusap na ito. At kayo na ang bahala kung ano ang mga tamang salita na siyang kukumpleto sa pangungusap. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto. At kung sino man ang pinakauna na makatama at matapos ang gawain ito ay siyang tatanggap ng 20 puntos. At kung sino naman ang mahuhuli ay may 10 puntos. Ngayon ay dahil sa gawain niya ito ay may inihanda ako mga tuntunin. Unang-una ay iwasan ang pagiging maingay sa paggawa ng aktibidad. Pangalawa, magtulungan at ayusin ang pagsasagawa ng aktibidad. At ang pangatlo naman, kung sino man ang pangkat na pinakamaingay ay magbabawasan ng 1 puntos ang kanilang puntos na makukuha sa aktibidad. Malinaw ba? Malinaw? Klaro ba ang panuto ng ating gawain? Klaro. Ngayon ay magsisimula na ang ating gawain. Ating papalakpakan ang pangkat pangalawa dahil sila nga ang una-una nakatapos sa ating gawain. Sila ang makakatanggap na 20 puntos. At atin naman palakpakan ang unang pangkat dahil nga sila ay nakatanggap na 10 puntos. Ngayon ay tatalakayin natin ang ating aralin. Pero may mga katanungan muna ako sa ating ginawang pangpasiglang gawain. Sa pangalawang pangkat, kayo ang unang nakatapos sa ating gawain. Sa ginawa ng ating aktibidad, paano nyo nalaman na ang mga salitang ito ay siyang kulang sa isang pangusap? Sige nga, Binibini Mariel. Magaling atin siyang palakpakan. Sa ating pangalawa naman ay gaano kahalaga ang mga salitang ito sa isang pangungusap. Ginoong Ruel,
magaling at siyang malaksakan. Sige nga, Binibining Marie, sa inyong palagay, paano natutukoy na ang mga salitang ito ay pag-unay? Magaling at siyang malaksakan. Siguro si Binibining Marie ay may mga nabasa na patungkol sa pag-unay. Ngayon, ay ano nga ba ang pag-unay? Ang pag-unay ay salitang ginagamit upang magpakita ng relasyon o magkaunay ng mga salitang parilala, sunnay at pangungusap. Dumako tayo dito sa gawain na ginawa natin kanina. Nakikita natin kung gaano kahalaga ang mga kulang na salita upang mapaunay ang bawat pangungusap, parilala, sugnay o ang salita. Ganyan ang ibig sabihin ng paunay. Ngayon ay may mga uri ng paunay. May tatlong uri tayo. Unang-una, ay meron tayong pangatni. Ang pangatni ay mga salitang nag-uugnay sa mga salita, parilala, sugnay o pangungusap. Ang pangatni ay may mga salita. Ang mga salita ito ay pag makikita natin ito sa pangungusap, ay masasabi natin ang uri ng paugnay nito ay pangatni. Ito ay ang kaya, subalit, dahil, o, ngunit, at o. Sige, bibigyan tayo ng halimbawa. Ang halimbawa ay kinakabahan si Leia sa kung ano man ang maaaring mangyari. Ang mga nakasalubungitan na salita ay nagpapakita na isang pangungusap. Ano ang paugnay ang nasa pangungusap? Ako. Ako ay makikita natin dito sa mga salita na nakapaloob sa pangatni. Naiintindihan ba? Sige, uulitin ko. Ang pangatni ay mga salitang nag-uugnay sa mga salita, parilala, sugnay o pangungusap. Masasabi natin ito pangatni kung meron itong kaya, subalit, dahil, o ngunit at kung. At kung ito ay nag-uugnay sa bawat pangungusap. Kagaya naman sa aking halimbawa, sa mga nakasalubungitan, ito ay mga pangungusap na pinag-ugnay ng isang pangatni na o. Pangalawa naman ay, ang pangalawang uri ng pag-ugnay ay ang pang-angko. Ang pang-angko naman ay ito ay mga salita na nag-uugnay sa kapwa-salita. O makikita natin kanina kung ano ang kaibahan ng pangatni at pang-angko. Ito ay may mga salita ito na binabase kung paano ito matatawag ng pang-angko. Una ay ang na, N-A. Ito ay ginagamit kasunod ang salita ng tatapos sa katinig. Ano nga ba ang mga katinig? Mga B, C, baka, da, at iba pa. Ang NG naman una ay ginagamit kasunod ng mga salita ng tatapos sa katinig. Ang mga halimbawa ng katinig ay A, B, A, E, I, O, U. Isa sa mga halimbawa nito ay ang dumating na ang kanyang pinakahihintay na pagkakataon. Ano nga ba paano nila nalaman na ito ay pangako? Dahil parang ang kapwa-salita, isang salita, ay pinag-ugnay sa isa pang salita. Kagaya na lang ng pinakahihintay na pagkakataon. Makikita natin dito na kung dito sa pangatni ay ang pinag-uugnay dito ay ang parilala, sugnay o pangmusap, ang sa pangako ay ang tanging pinag-uugnay lang dito ay ang kapwa-salita. Naiintindihan ba? Naiintindihan, mabuti. At ang panghuli namang uri ay ang pangtukol.
sa o sa mga, hingil sa o kay, para sa o kay, na o ng mga, kay o kina, tungkol sa o kay, o tungo sa kay o mula sa kay. Isa sa mga halimbawa dito ay nag-aalala si Ginang Beth para sa kinabukasan ni Marcos. Paano natin sasabi pa ko ito? Kung ito ay nag-uugnay ng isang pangalan o pangalan sa pangungusap. Ano ang pangalan sa ating halimbawa? Si Ginang Beth. Kaya nga, ay makikita natin dito ang pag-ukol na para sa. Naiintindihan ba? Naiintindihan niyo? Ay uulitin ko ha. Ang tatlong uri ng pag-uugnay ay ang unang-una, ang pangatni. Ito ay ang pag-uugnay ng mga salita, sugnay, parinala o pangungusap. Ang pangalawa naman ay pang-angkop. Ito ay nag-uugnay ng kapwa salita. At ang pangatlo ay ang pang-ukol. Ito ay nag-uugnay sa isang pangalan o panghalip sa pangungusap. Ngayon, nalaman niyo na ang pangunay na nagbibigay sa sanhi sa isang pangyayari. Aking uulitin kung ano ba ang pangunay. Ang pangunay ay salitang ginagamit upang magpakita ng relasyon o pagkaugnay ng mga salita, parerala, sugnay, at pangungusap. Narito ang ilan sa mga pangugnay na karaniwang gamit sa pagpapakita ng sanhi at bunga. Narito ang mga sapagkat, dahil, kasi, kaya, para, at upang. Ang aking uulitin. Narito ang mga ilan sa mga pangugnay na karaniwang ginagamit sa pagpapakita ng sanhi at bunga. Sapagkat, dahil, kaya, kasi, para, at upang. Ayan, narito ang mga halimbawa ng pangugnay. Halimbawa, maraming mga bata ay hindi katulad ni Junjun pagdating ng pagtato niya sa nakakatalakas, kaya naisip ni Lolo Greg na malaki na ang pinagkaiba ng kabataan kaysa noon sa ngayon. Bakit sa nakikita niyo sa halimbawa ay nakikita ang kaya, ay tinatawag ito siya pangugnay. Ayan. Kasi ulitin ko, ang halimbawa ng mga pangugnay ay sapagkat, dahil, kasi, kaya, para, at upang. Ayan, nalaman niyo na kung ano ang mga pangugnay na salita. At narito, ang iba pang halimbawa. Ayan, narito ang halimbawa. Tinuruan si Junjun ng kanyang mga magulang na magbigay galang sa nakakaganda sapagkat yun din ang tinuro ng kanyang Lolo Greg sa kanila. May tatanong ako, saan dyan sa mga pangungusap ang pangugnay na salita? Ginoong Mark. Mahusay, palapakan natin si Mark. Ayan, ang sagot ni Mark ay ang sapagkat mabuti. Ayan. Halimbawa naman sa pangugnay na salita ay magiging anak ni Junjun ay tuturuan niya ng tamang asal at kilos upang matuto silang maging magalang sa nakakatanda. Binibining Ana, saan dito makikita ang pangugnay na salita? Maraming salamat. Palapakan natin si Binibining Ana na maaari ka lang magsiupo. Ang pangugnay na salita ay ang upang. Ayan. Ngayon naman, atin naman alamin kung ano ang sanhi at bunga. Ang pagpapinagmula ng isang pangyayari ay tinatawag na sanhi. At ang resulta naman, ito ay tinatawag na bunga. Uulitin ko, ang pinagmula ng isang pangyayari ay sanhi. At ang resulta naman ay ang bunga. Ayan. Ngayon, narito ang mga halimbawa ng sanhi at bunga. Maraming mga bata ang hindi katulad ni Junjun pagdating sa pagtrato sa nakakatanda, kaya ni Lolo Greg na malaki na ang pinagkaiba ng kabataan kaysa noon sa ngayon. Nakikita natin dito, ang sanhi ay maraming mga bata ang hindi katulad ni Junjun pagdating sa pagtrato sa nakakatanda. Nakikita naman natin sa salungbuhi na may salungbuhi ni Lolo Greg na malaki na ang pinagkaiba ng kabataan kaysa noon sa ngayon. Ayan, nakikita natin ang pagkakaiba ng
sanhi at bunga. Ayan, maraming salamat para makarating si Mark. Ayan, nasagot ni Mark kung saan ang sanhi at bunga. Ang bunga ay nakasalubungin at ang sanhi ito ay hindi ang tinuro na ngayong Holy Bread sa kanila. Napakahusay. Ayan, isa pang halimbawa na sanhi at bunga ay magiging anak ni Junjun ay tuturuan niya ng tamang asal at kilos upang matuto silang maging magalang sa nakakatanda. Saan dito ang bunga at ang sanhi? Binibini-rubin. Napakahusay! Ayan, sa Binibini-rubin, palapakan natin si Binibini-rubin. Ang nakasalubungin ay ang bunga at ang matuto silang magiging magaling sa nakakatanda ay ang sanhi. Ngayon, nalaman na natin kung ano ang sanhi at bunga at aking uulitin ang sanhi ay pinagmula ng isang pangyayari at ang bunga ay pinagmula ng isang o di kaya ang isang resulta. Ayan. Narito ang mga paggamit na angkop ng pagunay. Ating malalaman kung ano ang paggamit na angkop na mga pagunay ng isang pangyayari o di kaya mga pangusap. Narito ang mga halimbawa. Kapansin-pansin mas naging matapang magbigay ng opinyon mga kabataan ngayon dahil maraming iba't ibang paraan sila ay mapaglabas sa kanilang saloobin at mapagpalastas sa aming lubos. Ayan, makikita natin dito na sa bandang itaas ay ang bunga. Ayan, napakahusay. Nakikita naman natin sa paugnay na salita ay ang dahil. Ayan, nakikita naman natin dito sa makapaglabas sa kanilang saloobin at makapagpalastan ng lubos na kasalubuhin ay ang sanhi. Ayan, magaling. Ayan, nalaman niyo na kung ano ang pangakot ng pag-ugnay na ang dahil ay pag-ugnay ay ginagamit upang maipakita na ang pangyayari sa unang sugnay ay naging resulta sa mga pangyayari sa isang pag-uusap. Ayan. Narito pa ang mga halimbawa ng mga pag-angkop na paggamit sa pag-ugnay. Mahalagang naging gabayan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa paggamit ng internet. Kaya, malinaw ang mga dapat at hindi dapat na gayahin o gawin sa mga nakikita at babasa nila dito. Ayan, saan dito makikita ang bunga? Binibining alaya. Ayan, napakahusay sa bandang itaas na makikita natin na mahalagang naging gabayan ng mga magulang at kanilang mga anak sa paggamit ng internet. Naiintindihan ba ang lahat? Ayan, uulitin ko sa bandang itaas ay ang bunga. Ayan, makikita natin sa paugnay na salita ay ang kaya. At ang nakasalubungin naman ay nagayahin o gawin sa mga nakikita at nababasa nila dito. Ayan, isa pang halimbawa ng pangakot na pag-ugnay. Narito, malinaw mga dapat at hindi na dapat nagayahin ng mga nakikita at nababasa nila dito. Ang para na pag-ugnay na salita ay ginagamit upang ipakita na ang pangyayari sa unang sugnay ay pinagbulan ng pangyayari sa pangalawang sugnay. Aking uulitin kung kayo ay nababasa kung may para na salita na pag-ugnay ay ang pag-ugnay na para ay ginagamit upang ipakita na ang pangyayari sa unang sugnay ay pinagbulan ng pangyayari sa pangalawang sugnay. Ayan, nalaman na natin kung ano ang sanhi at bunga at kung paano natin gamitin ang pangakot na pag-ugnay ng mga salita. Aking uulitin na ang sanhi ay pinagbulan ng isang pangyayari ay ang magaling panapakan at ang bunga naman ay ang resulta. Ayan, natapos ng ating talakayan. May gagawin tayong gawain. Ayan, may gagawin tayong na gawain na kung saan maghahanap kayo ng partner. Ayan. Sige, maghanap kayo ng partner. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para pumunta sa inyong partner. Ayan, may partner na ba ang lahat? Sino walang partner? Pakitaas ang kamay. Ayan, sige noong dyan, walang partner. Punta ka kay binibining Ana upang kayo tatlo ang magkasama o di kaya magkagrupo sa aking gawain. Ang gawain natin ngayon, ang kung saan
Ayan. Ayan. Kung tinatanong nyo kung bakit kayo partner, ay gagawin tayo na gawain na kung saan tayo ay sabay-sabay na babasahin ang epigrammi na naman na bantugan. Ayan. Sisimulan na natin babasahin. Sabay-sabay tayo. 3, 2, 1. Ayan, mabuti naman natapos na natin ang ating pagbabasa tungkol sa bantugan ng epigrammi na atin naman kumuha kayo ng isang buong papel at ballpen. Meron ka na ba lahat? Ayan, mabuti naman na kung saan ang gagawin natin gawain ngayon ay tukuyin o itala ang mga nakapaloob sa kwento ng bantugan na epigrammi na Kung tutukuyin ninyo o di kaya itala ninyo kung ano ang mga sanhi at bunga. Kung may nakita kayo na sanhi ay isa lang guhitan nito at kung nakita kayo ay bunga ay bunga nito. Kapag nakikita naman kayo ng kaugnay na salita ay ikabun ito. Ayan. Ang ating mga tungkulin ngayon, gawain, ay hindi dapat pabalik-balik ang mga salita ng mga sanhi at bunga. Bibigyan kayo ng 5 minuto upang magawa ang gawain. At pagkatapos ng 5 minuto, ay kukunin ko ang mga papel na inyong mga sinagot o di kaya inyong mga ginawang gawain. At ipapakita ko ang mga pamantayan. Ayan, bago tayo magsimula sa gawain, ipapakita ko ang mga pamantayan. Pagtukoy sa mga sanhi at bunga. 20 puntos, matyaga ang ayos na tukoy na mag-aaral ng mga sanhi at bunga sa epiko. Maliwanag at detalyado ang pagtukoy sa mga ito. Uulitin ko sa pagtukoy ng mga sanhi at bunga. Kapag kayo ay pagtukoy sa mga sanhi at bunga, ay bibigyan kayo ng 20 puntos na ibig sabihin na description nito ay matyaga at maayos na matukoy ng mga mag-aaral ang mga sanhi at bunga sa epiko. Maliwanag at detalyado ang pagtukoy sa mga ito. Kapag kayo ay matutukoy ng mga mag-aaral at karamihan sa mga sanhi sa mga bunga, ngunit may ilang bahagi na kailangan pagandahin ang kanilang mga kaalaman, ay bibigyan kayo ng 18 puntos. Sa 16 puntos naman, ay may ilang pagkukulang sa pagtukoy ng mga sanhi at bunga. Ang pagtukoy ay hindi gaano detalyado o maliwanag. Uulitin ko sa 18 puntos ay natutukoy ng mag-aaral ang karamihan sa mga sanhi at sa bunga sa pagtipiko, ngunit may ilang bahagi na kailangan pagandahin upang bigyan kayo ng 18 puntos. At 16 puntos naman ay bibigyan kayo ng may ilang mga pagkukulang, hindi kaya hindi gaano detalyado o maliwanag. Ayan. Sa 12 puntos naman ay hindi maayos na natutukoy ang mga mag-aaral ng mga sanhi bunga sa epiko. Maraming bahagi ang nawala o hindi naintindihan. Ayan, magsisimula na ating gawain. Ang inyong minuto ay magsisimula na. Ayan, natapos na ating 5 minuto, ay kukunin ko na ang inyong mga papel. Ayan, maraming salamat. Ayan. Ayan, nakonekta ko na ang mga gawain. Ngayon, may tatanong ako patungkol sa ating talagayan. Ano na ba ang ating paksang binalakay? Binibal! Ayan. Okay. Ang paksang ating pinanalakay ay patungkol sa pangugnay na ginagamit sa sanhi at bunga sa pangyayari. Ayan. Ano nga ba ang sanhi at bunga? Ginoong Elmer! Ayan, palapakan natin si Ginoong Elmer. Nakuha niya kung ano ang sanhi at bunga. Ang sanhi ay pinagbulan ng isang pangyayari at ang bunga naman ito ay ang resulta. Ayan. Huli katanungan. Ayan. Ginoong Joel. Ayan, Ginoong Joel. Paano mo may papakaya o di kaya paano
ginagamit ang mga paugnay na salita sa mga isang pangyayari. Ayan, maraming salamat na aral ka ng po. Palapag ka na si Ginoong Joel, nagagamit ang pang-araw-araw ng mga paugnay na salita na kung saan naabatay sa ating mga karanasan o di kaya mga pangyayari na ating mga pinagbulan. Ngayon, may gagawin tayo. Ngayon, nalaman niyo na kung ano ang mga paugnay ng mga pangyayari, ang mga sanhi at bunga. Ayan. Magkakaroon tayo ng pagsusulit. May inahanda ang pagsusulit at kung saan kayo yung handa ng isang ballpen. Ayan, mayroong ballpen na ba ang lahat? Ayan, mabuti naman kung may ballpen na ang lahat. At ibibigay ito sa inyo ang mga pagsusulit at bibigyan ko kayo ng 15 minuto upang magawa ang pagsusulit. Ayan, nakatanggap na ba ang lahat? Ayan, hindi naman. Ngayon, nandito ang aking pagsusulit. Panulotin kung sanhi at bunga ang bahagi ng pangusap na may salabuhin isulat ito sa isang buong pirasong papel. At ang pangalawang hanay naman ay ang piliin sa kahon ang tamang pag-ugnay na nawawala sa pangusap. At nandito ang mga pangusap. Ayan, uulitin ko sa hanay. Unang hanay, ito ay panuto, piliin kung sanhi o bunga ang bahagi ng pangungusap na may sanguhin, isulat ito sa iyong papel na nakatanggap ngayon. Pakapokus naman kayo sa mga may sanguhin at tukuyin ninyo o itala ninyo kung ito ba ay sanhi o bunga. Ayan. At sa pangalawang hanay naman, ay ang piliin ninyo sa kahon ang mga tamang pag-ugnay na nawawala sa pangungusap. Narito ang mga halimbawa, narito ang mga gagawin ninyo upang isulat ninyo kung ano ang mga nawawalang pang-ugnay ng mga salita. Ayan, magsisimula na ang iyong 5 minuto ay 15 minuto na pagsusulit. Ayan, natapos sa 15 minuto. Kunin ko na ang mga papel. Maraming salamat. Ayan. Ayan, hindi naman. Ngayon, natapos ang aking pagsusulit, ay may inahanda akong takdang aralin. Ayan, na kung saan ang takdang aralin nyo ay humanap at bumasa ng isang maikling kwento at tukuyin at tala sa nakitang sanhi at bunga sa kwentong binasa. Isulat ito sa kwaderno at ipapasa sa susunod na talakayan. Aking uulitin na may takdang aralin tayo na ang panuto ay humanap at bumasa ng isang maikling kwento at tukuyin at itala ang mga nakitang sanhi at bunga sa kwentong binasa. Isulat ito sa kwaderno at ipapasa ito sa susunod na talakayan. Naiintindihan ba ang lahat? Mabuti naman. Ating palapakan natin mga sarili. Natapos ang ating diskusyon ngayon, ang ating session ngayong araw, ay sana may mga natutunan kayo at sana ma-apply ninyo kung ano ang mga pangugnay ng mga salita na ginagamit natin sa mga pangyayari. O di kaya mga sanhi at bunga na ginagamit sa isang pangyayari. Maraming salamat sa pakikinig.